Samahan niyo ako at pag-usapan ang dalawang mahalagang krimen ng pagnanakaw sa ilalim ng Revised Penal Code, ang robbery at theft. Ating hihimayin ang mga natatanging elemento, parusa at mga implikasyon na kaakibat ng bawat paglabag. Parehong krimen na lumalabag sa ari-arian o crimes against property, ngunit may mga mahalagang pagkakaiba na kailangang intindihin para sa mas mahusay na pagsisiyasat at pagsasampa ng kaso. Una, ang pagkakaiba ng mga elemento ng robbery at theft. Ang robbery ay tumutukoy sa hindi makatarungang pagkuha ng personal na pagmamay-ari o ari-arian ng iba na may layuning magkamal at ginamitan ng karahasan, pananakit o pananakot sa sinumang tao o pagsira o puwersa sa mga bagay. Sa kabilang banda, ang theft ay tumutukoy sa hindi wasto o legal na pagkuha ng ari-arian ng iba na walang karahasan o pagbabanta laban sa mga individual o puwersa sa mga bagay. Sa madaling salita, ang theft ay ang simpleng pagkuha ng ari-arian ng isang tao na may layuning magkamal o kumita lamang. Dumako naman tayo sa mga parusa. Karaniwang may mas mabigat na mga kahihinatnan ng robbery kumpara sa theft dahil sa likas nitong karahasan. Halimbawa, ayon sa Article 294 ng Revised Penal Code, parusang reklusyon perpetua ang ipinapataw sa robbery na may pagpatay o ang tinatawag na robbery with homicide. Samantalang sa theft, ang parusa ay karaniwang mas magaan at nakabatay lamang sa halaga ng ari-arian na kinuha ayon sa Artikulo 309. Ulitin natin, ang pagkakaroon o kawalan ng karahasan o pagbabanta ay pangunahing elemento sa pagtukoy sa pagitan ng dalawang paglabag na ito. Kapag ang ari-arian ay kinuha sa pamamagitan ng karahasan o pagbabanta, ang krimen ay tinuturing na robbery. Sa kabilang banda, ang kawalan ng mga elementong ito, ang krimen ay tinuturing na theft. Bukod sa mga ito, mahalagang isaalang-alang ang jurisprudence o mga pinal na desisyon ng Korte Suprema o mga tinatawag na case law na nagbibigay linaw sa mga konseptong ito. Masusing sinusuri ng mga hukuman ang mga kaakibat na pangyayari upang matukoy kung ang isang krimen ay masasabing robbery o theft. Tandaan, ang maling interpretasyon ng mga pagkakaibang ito ay maaaring magresulta sa hindi tamang legal na resulta ng isang kaso. Naway nakatulong ang ating talakayan upang mas mapagtibay natin ang ating kaalaman ukol sa mga krimeng ito. Muli, ito ang inyong lingkod, Atty. Leo, na nagsasabing kaalaman sa batas, gabay sa katarungan at kapayapaan. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka.